Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,927-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang galit na galit si Tanya sa walang pidyaw na titig ng 8 lalaki, tiningnan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang taas na tinutukoy bilang old second ng pinuno ng grupo ng 9 na tao habang walang pakialam na sinabi, mukhang matapat ka naman. Kumaway sa ere ang lilang damit ni Alvin habang tumatayo siya. Ilang sandali lang, tumayo siya sa tabi ni Tanya bago niya dahan-daang inilagay ang kamay sa balikat nito. Kapatid na Alvin, gising ka na. Nakatuon ang atensyon ni Tanya sa 9 na lalaking nasa harap niya na napansin niyang nagising na si Alvin mula sa kanyang cultivation. Oo. Tumango si Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha bago sinabi, mukhang mas mabuting ako na lang ang maghatid sa atin sa natitirang bahagi ng ating paglalakbay. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ilang langaw ang darating na umiindak sa atin? Tiningnan niya ito ng may mapagmahal na tingin, at nagsalita na parang dalawa lang sa kanila ang nabubuhay sa mundo. Hindi niya man lang pinalampas ang tingin sa grupo ng mga lalaki. Samantala, hindi pa rin nakakabawi si Old Second mula sa walang pakialam na titig ni Alvin. Marami na siyang nakilalang tao noon, ngunit iilan lamang ang nakita niyang mga taong may ganitong titig na lubos na kalmado at walang takot. Sa ilang pagkakataong nakatagpo siya ng mga taong may ganitong titig, natutunan niya na ang mga taong may ganitong titig ay karaniwang kontrolado ang sitwasyon. Nanginig siya sa loob habang patuloy na lumalaki ang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Masyado siyang kalmado. Parang pader na bakal ang nakasalubong natin ngayon, naisip ni matandang pangalawa sa sarili. Naisip niyang pigilan muli ang 8 iba pang lalaki, ngunit nang makita niya ang kanilang mga matalim na titig habang nakatingin sila sa babaeng nakaputi, sumuko na siya. Alam niyang ang kanyang 8 kasama ay kasalukuyang nabubulag ng pagnanasa. Kahit anong pilit niya silang pigilan, mawawalan lamang ito ng saysay. Naisip niya, marahil, na mapalad sila at maiiwasan ang isang sakuna, ngunit nang makita niya ang mahinahong titig ni Alvin, naglaho ang lahat ng kanyang pag-asa. Hayaan mo na. Kung hindi dahil kay kuya, namatay na sana ako noon. Dahil dapat ay namatay na ako noon, ituturing ko na lang itong isang pagganti sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagalit ang 8 lalaki. Mga langaw. Tinawag niya kaming mga langaw. May balak na bang mamatay ang batang ito? Ang pinuno ng mga lalaki, isang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay tumitig ng masama kay Alvin habang ang katawan nito ay naglalabas ng intensyong pumatay. Lumipad siya patungo kay Alvin habang umuungal. Brat, dahil mayroon kang hanggaring mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Habang lumilipad palabas ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas at natipon sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tinamaan niya si Alvin sa bilis ng kidlat. Bagamat hindi natakot si Alvin sa atake ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi siya natuwa sa biglaang pag-atake. Sa isang iglap lamang, ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag ng nakasisilaw na may gininto ang liwanag na kalaunan ay naging isang gininto ang anino ng Buddha. Ang paraan ng hari ng pag-imabilisa. Sa sandaling nabalot ng gininto ang anino ni Buddha si Alvin, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki at ng 8 lalaking nasa likuran niya. Lahat sila, maliban kay Old Second, ay sakam na tumingin kay Alvin. Ang Immobilization King Method ay isang triplet trait Duque grade celestial method mula sa blissful sect ng Cross Region. Isa itong celestial method na may opens iba at depensa. Hindi lang yan. Mukhang lubos nang na-master ng lalaking ito ang Immobilization King Method. Tama iyan. Dahil sa kanyang kahusayan, maitatala niya ang celestial method sa isang memory celestial talisman para maintindihan ng iba. Pagkatapos, sunod-sunod na sumigaw ang 7 lalaki, natatakot na baka makalimutan ng kanilang pinuno ang kanyang sarili at mapatay si Alvin. Kuya, huwag kang masyadong maging malupit. Kuya, huwag mo siyang patayin. Isa siyang Duque grade celestial method na may 3 katangiang naglalakad at nagsasalita. Ang pinunong sumusugod patungo kay Alvin, natural lang na ganito rin ang iniisip ng kanyang mga kasama.
Mabilis niyang pinigilan ang kanyang lakas upang pahinain ang kanyang atake. Boom! Bagamat hininaan ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang suntok, hindi naman ito ganoon kaina. Nang tumama ang kanyang atake, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling tumama ang nakamamatay na pag-atake sa gininto ang anino ng Buddha, halos wala itong iniwang alon sa gininto ang anino ng Buddha. Nanatili itong hindi gumagalaw na parang bundok o isang matibay na kuta. Tulad ng inaasahan sa Duke Grade Celestial Method mula sa Blissful Sect. Tunay nga itong makapangyarihan. Sa kabila ng kawalang saysay ng kanyang pag-atake, hindi pa rin alam ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakakatakot na lakas ni Alvin. Inakala niyang nabigo ang kanyang pag-atake dahil sa Duke Grade Celestial Method, hindi ang lakas ni Alvin. Kaya naman, pinalakas niya ang kanyang pag-atake kay Alvin. Boom! Boom! Gayunpaman, kahit na patuloy na pinapalakas ng lalaki ang kanyang atake, natuklasan niyang hindi niya kayang lagpasan ang opensa ni Alvin. Kahit na noon, hindi siya sumuko at patuloy na umatake ng may lalong bangis. Boom! Boom! Maya-maya, sa wakas ay napagtanto ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mali. Pinagmasdan niya ang binata na nakasuot ng lila na dati niyang itinuturing na mahina at natagpuan ang binata na nakasuot ng lila na nakatitig sa kanya ng walang pakialam na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi mukhang nagulat si Old Second. Tila ba't lahat ng ito ay nasa loob ng kanyang mga inaasahan. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ng pitong lalaki ay lubhang nagbago. Ito. Anong nangyayari? Kanina, halos ginamit na ni Kuya ang lahat ng kanyang lakas para umatake, pero nabigo pa rin siyang masira ang depensa ng binata. Sus Mariosep. Masyadong makapangyarihan ang Duke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, di ba? Talaga bang Celestial Method ito ng Blissful Sect? Bigla akong nagduda. Kahit nalubusan natin itong mamaster, natatakot akong mahihirapan pa rin tayong labanan ang buong atake ni Kuya, di ba? Isa pa, tingnan mo kung gaano siya kawalang pakialam. Parang ang dali lang para sa kanya na iwasan ang atake ni Kuya. Sa sandaling ito, walang pakialam na tiningnan ni Alvin ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi sa walang pagmamadali na tono, ngayong inatake mo na ako, dapat ay ako na ang bahala, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, lubhang nagbago ang ekspresyon ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa kasamaang palad, bago pa man siya makapagsalita, huli na ang lahat. Swoosh! Isang lilang enerhiya ng espada ang lumabas na parang bulalakaw at tumusok sa noo ng pandak na lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang lumabas ang lilang enerhiya ng espada mula sa likod ng ulo ng pandak na lalaking nasa katanghaliang gulang, isang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Bang! Ang hangin sa paligid ng lugar kung saan nakatayo ang pandak na lalaking nasa katanghaliang gulang ay marahas na umalingaw-ngaw ng ilang sandali habang umuulan ng dugo. Ang tanging natitira sa pandak na lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang special ring na kinolekta ni Alvin. Hindi maintindihan ng 8 lalaki ang kilos ni Alvin. Ang tanging narinig lang nila ay tunog ng pagsabog bago sumabog ang kanilang pinuno at naging ambon ng dugo. Namatay ang kanilang pinuno, nang ganoon na lang. Bumantong hininga ng malalim si Old Second, tila ba tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nahulaan na niya ang kahihinatnan nito kanina pa. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ng 7 iba pang lalaki ay lubhang nagbago. Ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanilang pinuno, at higit sa lahat, ang tanging Celestial Duke sa kanilang hanay. Napatay ng binata na nakasuot ng lila ang kanilang pinuno, isang one basic Celestial Duke, sa isang galaw lamang. Kahit na sa Duke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, tanging ang 3 talent Celestial Dukes at ang mga mas malalakas ang may kakayahang gumawa ng ganoong gawa. Namumutla ang lahat ng kanilang mga mukha habang nagtitinginan sila na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tulad nga ng sinabi ni Second Brother. Sinuntok talaga natin ang pader na bakal. Di nagtagal, sinundan ng 7 lalaki ang mga yapot ng kanilang pinuno. Kahit ang isang one basic Celestial Duke ay madaling napatay, paanong ang 7 lalaking ito na mga overarching Heavenly Supreme Celestials lamang ang makakalaban? Nakatayo si Old Second, hinihintay si Alvin na patayin siya.
Laking gulat niya nang marinig niya si Alvin na nagsabi, "Ikaw, Jan. Kunin mo na ang kanilang mga spatial ring." Matagal siyang natigilan at hindi makapagsalita. Nang makita ni Alvin na tila natulala si Old Second, tinaasan niya ang isang kilay at nagtanong, "Ano? Gusto mo rin bang sundan sila sa kanilang kamatayan?" Nagising si Old Second nang marinig mga salita ni Alvin at dali-daling kinuha ang 7 spatial rings na nahuhulog mula sa langit. Sa kabila ng pag-aalala sa mga plano ni Alvin para sa kanya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tila hindi siya balak patayin ni Alvin. Magalang niyang ibinigay ang spatial rings kay Alvin. Senior. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin si Old Second at sinabing, "Pwede mo silang kunin." Natulala pa rin si Old Second nang biglang lumabas ang isang malakas na enerhiya mula sa katawan ni Alvin. Bang! Ang enerhiyang lumabas mula sa katawan ni Alvin ay mula sa isang hari sa langit, hindi katulad ng enerhiyang ginamit niya kanina para patayin ang ibang mga lalaki. Ang enerhiya ay dumampi sa katawan ni Old Second, na nagparamdam sa kanya na parang pinupukpok ng isang malaking martilyo ang kanyang dibdib. Tumaas ang kanyang blood chi, na naging dahilan para mahilo siya. Sa sandaling ito, ang walang pakialam na boses ni Alvin ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Old Second. Gamitin mo na ang iyong paraan ng paglilinang at malampasan ang hadlang. 2,928. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Old Second, ay isa lamang tugatog ng overarching heavenly supreme celestial. Dahil sa pressure ng celestial origin energy ni Alvin na maihahambing sa isang celestial king, para siyang isang nag-iisang bangka sa dagat sa isang maunas na gabi na maaaring tumaob anumang oras. Gamitin ang iyong paraan ng paglilinang at malampasan ang hadlang. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, medyo nabawi niya ang kanyang katinoan. Huminga siya ng malalim bago niya sinimulang linangin ang kanyang paraan ng paglilinang. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay nagtagpo mula sa lahat ng direksyon, pumasok sa kanyang katawan, at kumalat sa kanyang katawan sa lalong malalaking bilog. Pagkatapos ng 12 paghinga, whoosh! Isang bugzo ng hangin ang humampas sa hangin habang binawi ni Alvin ang kanyang celestial origin energy at walang pakialam na tiningnan ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Putok. Sa sandaling ito, isang walang hanggan at maringal na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Old Second. Sandaling kumislap ang kanyang mga mata nang imulat niya ang mga ito. Ang enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan ay katulad na ngayon ng pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaking pinatay ni Alvin kanina. Isang masayang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. "Binabati kita. Mukhang matagal mo nang hinintay ang araw na ito," walang tonong sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagpatira pa si matandang pangalawa sa harap ni Alvin at sinabing, "Panginoon ko, ako, si Lambert, ay nagpapasalamat sa iyong tulong. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo. Hanggat handa ka, Panginoon ko, handa akong maging alipin sa iyong tabi upang maglingkod sa iyo, at hindi kita kailanman pagtataksilan." Si Old Second, na ang pangalan ay Lambert Lanten, ay sa wakas ay nagkaroon ng tagumpay matapos maging isang peak overarching heavenly supreme celestial sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa kulang siya sa talento, wala lang siyang Duke Grace cultivation method na makakatulong sa kanya sa isang tagumpay. Kailangang maging may natanging talento ang isang tao upang maging isang celestial duke kung mag-cultivate siya gamit ang isang cultivation method na mas mababa sa antas ng duke. Halimbawa, ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang pinuno, ay nag-cultivate gamit ang isang mababang uri ng cultivation method, at ang kanyang dating pinuno ay isang overarching heavenly supreme celestial sa loob ng isang milenyo bago tuluyang makarescue. Bagamat mas may talento siya kaysa sa kanyang dating pinuno, kailangan pa rin niya ng 100 taon bago siya makarescue. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang makapangyarihang tao na tumulong sa kanya na makarescue ng maaga. Ang enerhiya niya kanina. Mas malakas pa ito kaysa sa isang 10 direction celestial duke, di ba? Bagamat hindi mataas ang cultivation base ni Lambert, malayo na ang nalakbay niya at maraming nakilalang tao. Daan-daang taon na ang nakalilipas, casual niyang napagpasyahan na dumalo sa Alchemy Conference na pinangunahan ng mga nangungunang sekta ng 6 Southeastern regions.
Sa panahon ng komperensya, pinalad siyang masaksihan si Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect at isang 10 Directions Celestial Duke, na kumikilos. Malinaw niyang naalala ang aura at enerhiya ni Ping. Malinaw na mas mababa ito kaysa sa binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Hindi mo ako kailanman pagtataksilin. Bahagyang ngumiti si Alvin nang marinig ang mga salita ni Lambert. Hindi mo ba pinagtataksilan ang iyong 8 kasama ngayon? Panginoon ko, seryosong sabi ni Lambert, sa 8 lalaking iyon, utang ko lang ang buhay ko sa pinuno. Kung tungkol naman sa iba, mayroon lamang tayong relasyong kapwa kapaki-pakinabang. Kung hindi dahil sa Nagel iligtas buhay na biyaya ng aking pinuno, aalis na sana ako sa grupo. Panginoon ko, naniniwala akong mapagbigay ka at hindi mo papatayin ang isang taong hindi nagkasala sa iyo o sa ginang. Kumislap ang kanyang mga mata ng may kamalayan habang nakatingin kay Alvin at patuloy na sinasabi. Bagamat siya ang aking pinuno, wala kaming relasyon bilang Panginoon at lingkod. Sinundan ko lamang siya dahil sa pasasalamat. Dahil ngayon ay handa kitang kilalanin bilang aking Panginoon, hindi kita kailanman pagtataksilan. Bagamat ang mga Devata Realm ay walang katulad ng panunumpa ng parusa sa kidlat sa mga makamundong kaharian, handa akong putulin ang isa sa aking mga braso upang patunayan ang aking katapatan sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Lambert, hindi siya nagatubili habang itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang sinag ng espada ang tumama mula sa kanyang kanang kamay patungo sa kanyang kaliwang braso. Sa Devata Realms, ang pagpapatubo muli ng braso ay hindi madali kumpara sa mga ordinaryong lupain. Sa mga ordinaryong lupain, may ilang bihirang halamang gamot na kilala bilang celestial herbs na makakatulong sa pagpapatubo muli ng kanilang mga paa at kamay. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa Devata Realm at magbabad sa Celestial Ascension Pool, ang katawan ng isang tao ay magiging katawan ng isang celestial. Ang isang celestial body, kapag napinsala, ay hindi gagaling ng ganoon kadali kahit gaano karaming celestial herbs ang gamitin. Marahil, kung makakalap ka ng tunay na bihira at mahalagang halamang gamot at mga tabletang panggamot mula sa Devata Realms, maaaring mapatubo muli ang isang paa at kamay. Ugong. Malapit nang maputol ng sinag ng sable ang kaliwang kamay ni Lambert nang swoosh! Swoosh! Isang bugzo ng hangin na may kalakip na nakakatakot na enerhiya ang dumaan at madaling sinira ang sinag ng espada ni Lambert. Ang sinag ng espada ay naglaho sa ere sa isang kisap mata lamang. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Alvin. Dahil nabuhay siya sa dalawang mundo, nagkaroon siya ng matalinong mata. Nakikita niya na si Lambert ay isang taong tutuperin ang kanyang pangako at gagantay ng pabor. Ang karakter ni Lambert ay malinaw na makikita noon sa kung paano siya nanatili sa kanyang pwesto at hindi iniiwan ang kanyang mga kasama kahit alam niyang kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanila. Nag-iwan ito ng magandang impresyon kay Alvin. Bukod dito, hindi tulad ng ibang mga lalaki, si Lambert ay hindi kumilos ng maalay kay Tanya kaya wala siyang balak na patayin si Lambert. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, nang may paabot niya ang kanyang banal na kamalayan at matuklasan na isang hakbang na lang ang layo ni Lambert sa pagtatagumpay, nagpasya siyang tulungan si Lambert. Higit sa lahat, kailangan niya ng isang maaasahang katulong. Mahaba ang paglalakbay patungo sa gitnang lugar. Dahil dala sila ni Tanya, magiging mabagal ang kanilang bilis, at makakaakit lamang sila ng gulo sa kanilang sarili. Pamilyar man o hindi si Lambert sa gitnang lugar, makakatipid pa rin si Alvin ng maraming oras at pagsisikap kung may kasama silang isang Celestial Duke. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, mula ngayon, susunod ka na sa akin. Ako si Alvin. Kung tungkol sa kanya, maaari mo siyang tawaging Miss Tanya. Siya ang nakababata kong kapatid na babae. Maraming salamat, Panginoon ko. Malaking pasasalamat ni Lambert kay Alvin. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin at magalang na sinabi, binabati ni Lambert si Nibining Tanya. Nako, tila hindi narinig ni Tanya ang mga sinabi ni Lambert. Umalangaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Alvin sa sandaling iyon. Ate. Lumalabas na, palagi niya akong itinuturing na nakababatang kapatid. Bagamat matagal na niyang pinaghihinalaan na tinatrato lang siya ni Alvin na parang kapatid at ramdam niyang sinasadya nitong baliwalain ang nararamdaman niya, hindi siya komportableng makinig sa mga sinasabi nito. Panginoon, saan po kayo pupunta ni Binibining Tanya?
Magalang na tanong ni Lambert kay Alvin. Balak naming umalis sa mga hangganan patungo sa gitnang lugar. Dahil nagpasya kang sumunod sa akin, aasa ako na isasama mo kami sa natitirang paglalakbay patungo sa gitnang lugar, sabi ni Alvin. Opo, Panginoon ko, magalang na sagot ni Lambert. Ipinapalagay niya na ayaw manguna ni Alvin dahil gusto ni Alvin na linangin o maunawaan ang kanyang celestial method at divine abilities. Kasabay noon, may isa pang tao sa grupo ni Alvin. Matapos ang ilang sandali ng paglalakbay, naging malinaw kay Lambert na walang balak si Alvin na linangin o umunawa ng mga pamamaraan. Hindi niya maiwasang magtanong ng may kuryosidad, Panginoon ko, why kayo po ay isang hari sa langit, hindi ba? Sa ngayon, oo. Mahinang tumango si Alvin. Sa ngayon. Naguluhan si Lambert. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ni Alvin. Nagtanong si Alvin, siguro narinig mo na ang tungkol sa mga consumable na celestial weapons, di ba? Mga nauubos na armas na celestial. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lambert na marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ginoo ko. Nabalitaan ko na ang tungkol sa mga ito, oo. Gayunpaman, narinig kong kasing bibihira lang sila ng mga ordinaryong Emperor-grade celestial weapons. Nabalitaan kong ang mga nauubos na armas ay kayang magbigay ng napakalaking lakas sa gumagamit nito sa loob ng ilang panahon. Bukod dito, walang negatibong epekto sa paggamit ng mga nauubos na armas na celestial. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita nang mapagtanto niya ito. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng gulat at kawalan ng paniniwala habang nakatingin kay Alvin at nauutal na sinabi, Ginoo ko. Ang ibig mo bang sabihin? Posible ba na ikaw? Oo, tumango si Alvin at prangkang sinabi, ang kasalukuyan kong lakas ay ibinibigay ng isang nauubos na royal grade celestial weapon. Kahit naubos ko na ang malaking bahagi ng lakas ko, naging kasing lakas pa rin ako ng isang 5-element celestial king. Gayunpaman, pagkatapos tumulong sa iyong pagsulong, ang kasalukuyan kong lakas ay ng isang 4-phenomenon celestial king. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ang dahilan kung bakit ako dinadala ni Tanya gamit ang kanyang celestial origin energy ay upang mapanatili ko ang aking lakas. Hiniling ko sa iyo na dalhin kami sa natitirang bahagi ng paglalakbay para sa parehong dahilan din. Pagkatapos ng isang atake, nagpatuloy si Alvin sa pagsasalita kay Lambert nang walang anumang pag-uudyok, sa katunayan, ang aking tunay na lakas ay bahagyang mas mahina kaysa sa lakas ni Tanya. Isa lamang akong maliit na profound stage overarching heavenly supreme celestial. Bagamat malapit na akong makalusot, isa lamang akong earth stage overarching heavenly supreme celestial. Itinago niya ang kanyang tagumpay sa kanyang isipan habang nakatuon siya sa pag-unawa sa celestial methods, divine abilities, at alchemy. Tiningnan niya ng mabuti si Lambert habang sinasabing, bibigyan kita ng isang pagkakataong umalis ngayong alam mo na ang katotohanan. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang iyong sumpa kanina. Huminga ng malalim si Lambert bago niya time na sinabi, Panginoon ko, handa pa rin akong sumunod sa inyo. 2,929. Tumango si Alvin bilang tugon matapos niyang makita ang determinasyon sa mukha ni Lambert. Pagkatapos, sa wakas ay nagsimula siyang mag-cultivate sa posisyong nakakross ang mga paa. Hinayaan niya si Lambert na sumunod sa kanya hindi lamang dahil sa kanyang likas na talento at pagiging mapagkakatiwalaan, kundi higit sa lahat, ito ay dahil sa kanyang katalinuhan. Kailangan niya ng isang taong maaasahan at may kakayahang tumulong sa kanya, at si Lambert ang perpektong kapareha. Binati ni Lambert si Tanya bago ito umupo ng nakakross ang mga paa at ipinikit ang mga mata, hindi pinansin si Alvin. Walang nakakaalam kung nililinang ba niya o nauunawaan ang mga celestial methods o divine abilities. Natural lamang na alam ni Alvin ang pagbabago ni Tanya. Alam niyang nagalit ito dahil ipinakilala niya ito bilang nakababatang kapatid ni Lambert. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin dahil pakiramdam niya ay malalampasan din ito nito sa kalaunan. Ngayong si Lambert na nakalusot at naging one basic celestial duke na ang may kargang-kargang ito, mas mabilis na ang kilos ng 3 kumpara dati. Maayos ang kanilang paglalakbay. Wala silang nakasalubong na anumang balakid sa daan. Sa mga hangganan, may mga celestial duke na nagnanakaw din ng mga manlalakbay, ngunit bihira ito. Bukod dito, ang rutang kanilang tinatahak ay hindi gaanong kilala at halos walang tao.
Sa makatuwid, ang mga magnanakaw ay karaniwang hindi nag-aabang dito. Ilang buwan ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Malapit na ako, isang hakbang na lang bago ako makarating sa isang tagumpay. Malapit na, magiging isang Earth Stage overarching Heavenly Supreme Celestial na ako. Biglang tumaas ang enerhiya ni Alvin habang nagkukultivar siya gamit ang Tai Profound Method, isang king grade cultivation method. Kasabay nito, ang overarching heaven pill na kanyang ininom ay mabilis na nagkabisa at naging celestial origin energy na umikot sa isang Great Chi circulatory cycle. Pagkalipas ng kalahating buwan, nakaupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa ere. Sa sandaling ito, isang napakalaking aura ang umikot sa kanyang katawan. Ang aura na kanyang inilalabas ay malinaw na naiiba kaysa dati. Sa wakas, nalagpasan ko na. Isa akong Earth Stage overarching Heavenly Supreme Celestial. Bahagyang may bahid ng kagalakan ang makikita sa kanyang mga mata nang imulat niya ang mga ito. Binabati kita, Panginoon. Bagamat ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang four phenomenon Celestial King, naramdaman ni Lambert ang mga pagbabago sa aura ni Alvin na malinaw na pagmamayari ng isang Earth Stage overarching Heavenly Supreme Celestial. Nagulat siya nang iabot niya ang kanyang divine consciousness kay Alvin. Panginoon. Hindi pa siya 100 taong gulang. Paano siya hindi mabibigla nang matuklasan niyang si Alvin ay isang Earth Stage overarching Heavenly Supreme Celestial na mas bata sa 100 taong gulang? Ang taong iyon ay hindi pa naririnig sa nakalipas na 10,000 taon sa mga hangganan, hindi ba? Nasaan si Tanya? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Alvin nang matuklasan niyang wala si Tanya. Tinitigan niya ng matalim si Lambert. Guro. Namutla ang mukha ni Lambert habang nakangiti ng mapait. Binibining Tanya. Siya. Umalis siya. Kailan siya umalis? Bakit hindi ako nasabihan? Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Lambert. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Lambert. Para hindi niya malaman ang pag-alis ni Tanya, tiyak na kusang loob itong umalis. Mga 1 buwan na ang nakalipas. Kumuha si Lambert ng isang special ring at iniabot ito kay Alvin habang sinasabi, bago umalis si Miss Tanya, gusto niyang makuha mo ang special ring na ito. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo kapag nalaman kong aalis na si Miss Tanya, pero pinagbantaan niya ako gamit ang kanyang buhay, Panginoon. Mukhang determinado siya. Sigurado akong hindi siya nagbibiro. Kaya nga hindi ako nang ahas na sabihin sa iyo. Isang walang magawang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nagsasalita. Habang nakikinig si Alvin sa paliwanag ni Lambert, pinag-aralan niya ang special ring na nasa kanyang kamay. Walang laman ang special ring, nakalaan para sa 2 bagay, isang kwintas at isang voice recording celestial talisman. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niya ang kwintas. Ito ang kwintas na naglalaman ng Divine Crystal. Binuksan niya ang pendant na nagpapakita ng Divine Crystal sa special ring, at agad na napuno ng Heaven and Earth Spirit Energy ang singsing. Tanya. Malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na iiwan siya ni Tanya kasama ang pinakamahalagang gamit nito pagkatapos niyang umalis. Kung wala ang Divine Crystal, maaapektuhan ng husto ang kanyang cultivation. Nakakalokong babae. Pagkatapos, inilabas ni Alvin ang Celestial Talisman. Matapos itong durugin, bumaha sa kanyang pandinig ang boses ni Tanya. Kapatid na Alvin, aalis na ako. Ayaw ko naman talagang umalis, pero sa tingin ko mas makabubuti para sa akin na umalis na. Marahil, mamimiss mo rin ako kapag umalis na ako tulad ng pangungulila mo kina Sister Kelly, Sister Megan, Sister Irish, at Sister Belinda. Brother Alvin, alam kong gusto mong lumakas sa lalong madaling panahon para iligtas ang mga mahal mo sa buhay kaya iniwan ko ang Divine Crystal na bigay sa akin ng nanay ko para sa iyo. Umaasa ako na makakatulong ito sa iyo na mabilis na mapabuti ang iyong lakas. Tanya. Mas lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya naantig sa kilos nito. Tutal, ang cultivation niya ay babagal ng husto kung wala ang Divine Crystal. Ulol na babae. Ang utu-utu naman ng babae.
Bahagyang nababalisa ang mukha ni Alvin habang nakatingin kay Lambert na may namumulang mga mata. Nagtanong siya sa malalim na boses, saang direksyon pumunta si Tanya. Diyan. Itinuro ni Lambert ang gilid. Pagkatapos magsalita ni Lambert, biglang nawala sa paningin niya ang katawan ni Alvin kasabay ng paglabas ng kanyang celestial origin energy na katumbas ng sa isang four phenomenon celestial king. Tumigil sa paggalaw si Lambert at hinintay ang pagbabalik ni Alvin. Alam niyang hinanap na ng kanyang Panginoon si Tanya. Gamit ang lakas na ibinibigay ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, mabilis na sumulong si Alvin patungo sa direksyon na itinuro ni Lambert. Sa kasamaang palad, kahit unti-unting humihina ang kanyang lakas, wala pa ring nakikitang Tanya. Kung tutuusin, dapat ko na siyang maabyutin ngayon kung patuloy siyang gumagalaw dito. Maliban na lang kung magpalit siya ng direksyon. Nagsawa na si Tanya sa mga hangganan kaya hindi na siya mananatili rito. Isa na lang ang posibilidad, sinadya niyang umalis sa direksyong ito para linlangan si Lambert. Siguro ay lumipat na siya ng direksyon sa kalagitnaan at papunta na rin sa gitnang lugar, naisip ni Alvin sa loob-loob niya. Mabilis na bumalik si Alvin kay Lambert at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap habang naglalakbay sila patungo sa gitnang lugar. Mabilis siyang kumilos kahit na kinailangan din niyang buhatin si Lambert gamit ang kanyang enerhiya. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakarating siya malapit sa hangganan ng mga hangganan at gitnang lugar. Guro, ang bulubundukin sa unahan ay ang hangganan sa pagitan ng mga hangganan at ng gitnang lugar. Dito matatagpuan ang formation na pumipilit sa mga Celestial King at sa mga mas malakas na umalis sa mga hangganan. Ito ay umaabot sa buong Southern Heaven Territory, na naghihiwalay sa mga hangganan mula sa gitnang lugar. Bumaba na ang Celestial Origin Energy ni Alvin sa 3-talent Celestial King ngayon. Kaya naman, malabo nang naaninag ni Lambert ang kanyang paligid hindi tulad ng dati. Papasok na tayo sa gitnang lugar. Kung tutuusin, imposibleng mauna siyang makarating sa atin. Posible kayang nasangkot siya sa gulo. Itinabi ko sana ang soul pearl niya kung alam kong aalis na siya. Bulong ni Alvin sa sarili habang lumilipad siya sa ere sa ibabaw ng hangganan na naghihiwalay sa mga hangganan at gitnang lugar. Malungkot ang ekspresyon niya habang ang mga mata niya ay nagniningning sa pag-aalala. 2,930. Hindi hiningi ni Alvin ang soul pearl ni Tanya dahil hindi sumagi sa isip niya na iiwan siya nito. Namumula ang kanyang mga mata habang sinasabi niya sa mahinang boses, isama mo ako at maglibot sa lugar na ito, hahanapin natin siya habang tayo ay naglalakbay. Opo, Panginoon. Agad na iniwas ni Lambert ang kanyang mga mata kay Alvin. Nakikita niyang balisa si Alvin. Batay dito, malinaw na mahalaga si Tanya kay Alvin. Mukhang nagsisisi siya habang humihingi ng tawad kay Alvin. Panginoon, humihingi po ako ng paumanhinsa. Nakaraan na yan, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Tutal, wala ka ng ibang pagpipilian. Alam kong matigas ang ulo ni Tanya. Bagamat nag-aalala si Alvin para sa kaligtasan ni Tanya, nanatili siyang kalmado at hindi niya sinisi si Lambert. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naantig si Lambert, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala. Tanya, mag-ingat ka. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko kay Senior Anika kung may mangyari sa iyo? Malinaw na naalala ni Alvin ang mga salita ng lolo ni Tanya na si Anika, nang ibigay niya sa kanya ang King Grade Cultivation Method, ang Tai Profound Method, sa Little World na nilikha niya. Hiniling niya kay Alvin na pigilan si Tanya na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng tribong Phantom Fox. Kung may sino mang miyembro ng tribo na hindi mula sa angkan ng doang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iral, dapat niya silang patayin. Labis siyang nag-aalala kaya hindi niya magawang mag-cultivate. Sa isang kisap mata lang, 3 taon na ang lumipas. Guro, sa nakalipas na 3 taon, nalakbay na natin ang halos 500,000 kilometro ng lugar patungo sa direksyon kung saan umalis si Miss Tanya. Hinanap pa nga namin ang malawak na bahagi ng gitnang lugar. Sayang, hindi pa rin natin mahanap si Miss Tanya. Pagkatapos ng 3 taon, mas magiging mahirap pa siyang hanapin. Sa lahat ng panahong ito, masigasig na hinanap ni Lambert si Tanya nang walang reklamo.
Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon at wala pa ring senyales ni Tanya, alam niyang walang saysay ang patuloy na paghahanap. Kaya naman, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob para kausapin si Alvin. Natural lang, alam din niyang si Alvin ay isang makatwirang tao. Kung hindi siya maglalakas loob na magsalita kahit nabigyan pa siya ng lakas ng loob ng isang leon. Baka sa mukha ni Alvin ang kawalan ng pag-asa habang tumatango siya. Alam niyang makatuwiran ang mga sinabi ni Lambert, ngunit hindi siya sumusuko. Bagamat kaya ni Tanya na ipagtanggol ang sarili at ang mga taong mas mahina kaysa sa mga Celestial Duke ay bihirang maging banta sa kanya, ang gitnang lugar ay ibang-iba. Paano niya hindi maaalala ang kaligtasan nito? Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang katotohanan. 3 taon na ang nakalipas, kung hahanapin nila siya, malamang ay natagpuan na nila siya ngayon. Tanya, mag-ingat ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay kung may mangyari sa iyo, naisip ni Alvin sa sarili. Matapos mabuhay ng 2 buhay, bihira niyang pagsisihan ang kanyang mga ginawa. Gayunpaman, lubos niyang pinagsisihan ang pagpapakilala kay Tanya bilang kapatid niya kay Lambert. Kahit hindi iyon ang pangunahing dahilan ng pag-alis ni Tanya, tiyak na iyon ang dahilan. Maghanap muna tayo ng matutuluyan at alamin muna natin ang mga bagay sa paligid natin bago tayo magplano. Ang dalawa ay nagtatagal sa isang lugar malapit sa hangganan ng mga sandaling ito. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, isinama ni Lambert si Alvin at pumasok sa gitnang lugar. Pagkalipas ng kalahating buwan, wala pa ring senyales ng kabihasnan. Nilisan na nila ang desyerto at nagsimulang pumasok sa isang oasis. Hindi magtatagal at makakakita tayo ng mga pamayanan ng tao, naisip ni Alvin sa sarili habang papasok sila sa oasis. Tunay nga. Pagkalipas ng ilang araw, ilang figure ang lumitaw sa harap nila. Nang lapitan nila ang isa sa mga figure, ang lalaki ay nagulat at nag-alala. Akala niya ay sinusubukan siyang pagnakawan nina Alvin at Lambert. Pasensya na sa abala. Gusto lang naming itanong kung saan ang lugar na ito. Sabi ni Lambert sa isang matandang lalaki na isang peak overarching heavenly supreme celestial. Nang marinig ang mga salita ni Lambert, nakahinga ng maluwag ang matanda. Napansin niyang si Lambert ay isang Celestial Duke. Kung balak siyang patayin ni Lambert, alam niyang wala siyang magagawa. Nagtanong siya, tagahangganan ka ba? Oo. Bahagyang tumango si Lambert. Ito ang unang beses niya sa gitnang lugar. Dahil pareho kayong galing sa hangganan, malamang ay narating ninyo ang oasis na ito hindi pa katagalan. Ang oasis na ito ay isang indikasyon na nakapasok na kayo sa supporting Fall Nation, sabi ng matanda. Ang sumusuportang bansang Taglagas. Tumaas ang kilay ni Alvin. Hindi niya akalain na may mga bansa rito, katulad ng mga kaharian sa mga hangganan. Sa hangganan, maraming kaharian sa kagitingan. Gayunpaman, ang mga kaharian sa kagitingan ay walang kapantay sa mga nangungunang sekta sa mga hangganan. Sa katunayan, sila ay mga nasasakupan ng mga nangungunang sekta. Ang sumusuportang bansang Taglagas. Naging mausisa rin si Lambert. Matapos makausap ang matanda, natuklasan niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kaharian at mga bansa sa mga hangganan at sa gitnang lugar. Sa gitnang lugar, ang mga bansa ay kadalasang matatagpuan malapit sa mga hangganan sa gitnang lugar. Ang mga bansa ay pinamumunuan ng mga hari sa langit. Ang isang hari sa langit ay maaaring magtag ng isang bansa. Nangangahulugan ba ito na ang sinumang hari sa langit mula sa mga hangganan ay malayang magtatag ng isang bansa dito? Tanong ni Alvin. Sa teorya, oo. Tumango ang matanda. Gayunpaman, kakaunti lang ang mga taong gustong magtatag ng isang bansa dahil sa napakalaking enerhiya at pagsisikap na kailangan nilang ibuhos. Karamihan ay mas gugustuhin pang sakupin ang isang matatag na bansa sa pamamagitan ng pagpatay sa namumunong emperador. Ang mga emperador ng mga bansang nasa hangganan ng gitnang lugar ay kadalasang makapangyarihang mga hari ng Celestial. Karaniwan, ang mga hari ng Celestial mula sa mga hangganan ay walang kakayahang talunin ang mga emperador ng mga bansa. Gayunpaman, ayaw din nilang sumuko sa mga emperador.
Sa makatuwid, karamihan sa mga hari ng Celestial mula sa mga hangganan ay kalaunan ay sasali sa mga makapangyarihang sekta o angkan sa gitnang lugar. Ang mga makapangyarihang sekta at angkan ay matatagpuan sa mas malayong mga hangganan ng gitnang lugar kung saan ang mga mapagkukunan ay mas mahusay kaysa sa mga bansang nasa mga hangganan. Nanginig si Alvin sa loob-loob niya. Ang mga bansang malapit sa mga hangganan ang pinakamahinang pangkat sa gitnang lugar. Kahit noon pa man, ang pinakamalakas na mga powerhouse sa mga bansa ay pawang mga pambihirang Celestial King. Nagpatuloy sina Alvin at Lambert sa kanilang paglalakbay matapos makausap ang matanda. Ang una nating hintuan ay ang kabisera ng Supporting Fall Nation. Tumungo si Lambert patungo sa direksyon ng Supporting Fall Nation matapos matanggap ang mga tagubilin mula sa matandang lalaki. Habang naglalakbay, si Alvin, na nag-aalala pa rin kay Tanya, ay pinag-isipan ang impormasyong nakuha nila mula sa matandang lalaki. Si Lambert, na nakaramdam ng pag-aalala ni Alvin, ay nagpanatag sa kanya. Guro, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si binibining Tanya. Bahagyang tumanggaw si Alvin bilang tugon. Pagkalipas ng 3 buwan. Guro, ayon sa matandang lalaki, dapat tayong makarating sa Supporting Fall Nation pagkatapos nating makatawid sa mga bundok bago tayo. Si Alvin, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere, ay nanlaki ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Lambert. Isang tila walang katapusang hanay ng bundok na parang dragon na gumagapang sa lupa ang lumitaw sa kanyang harapan. Swoosh! Bigla na lang, umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pag-ihip ng hangin. Isang matandang figure at isang batang figure ang lumipad palabas ng mga bundok at lumitaw sa harap ng dalawa, hinaranggan ang kanilang daan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lambert. Base sa bilis ng matanda, malinaw na mas malakas ito kaysa sa kanya. Isang 3-talent Celestial Duke. Naramdaman ni Alvin na ang matandang lalaki ay isang 3-talent Celestial Duke na katulad niya. Nakasuot ang binata ng berdadong damit. May halatang marka sa mukha. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya habang dumadaan ang mga mata niya kay Lambert. Gayunpaman, napuno siya ng puot at inggit nang makita niya si Alvin. Sirain mo ang mukha mo o mamamatay ka. Hindi pinansin ni na Alvin at Lambert ang dalawang bagong dating at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad, muling lumitaw sa kanilang harapan ang matanda at binata, nakaharang sa kanilang dadaanan. Namuo ang inggit sa nakakapangilabot na mukha ng binata habang nakatingin kay Alvin na parang pinatay ni Alvin ang kanyang ama. 2,931. Naguluhan sina Alvin at Lambert. Bakit lumapit sa kanila ang binata na nakasuot ng brocade robe para maghanap ng gulo? May alitan ba sa pagitan natin? Tanong ni Alvin na may bahid ng pagkalito. Wala naman. Nakakalungkot lang na mayroon kang kaakit-akit na mukha na gustong-gusto ng mga babae. Malamig na sabi ng binata na may maasim na ekspresyon sa mukha, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, baguhin ang anyo ng iyong mukha o mamatay. Natigilan si Alvin sa sinabi ng binata. Tila ang dahilan kung bakit gustong patayin siya ng binata ay dahil sa kanyang gwapong anyo. Napakabaliw niyang lalaki. Hindi niya napigil ang sabihin, likas sa isang tao ang pisikal na anyo. Minana natin ito sa ating mga magulang. Hindi kasalanan ang magmukhang pangit. Ang nakakapangilabot ay ang pangit ng puso. Hindi ko kailangan ng isang magandang batang lalaki na katulad mo para sermonan ako. Naging malungkot ang ekspresyon ng binata. Mas lalong naging hindi maganda ang kanyang mukha. Hindi niya hinintay ang sagot ni Alvin habang tinitigan niya si Alvin at malamig na sinabi, mukhang nakapagdesisyon ka na. Sige. Elder Gio, ang lalaking katabi niya ay iyon na. Ako na ang bahala sa magandang batang lalaki. Pagkasabi niya noon, biglang lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan. Natural lang na naramdaman ni Alvin ang aura nito sa sandaling ito. Natigilan siya. Hindi pa siya 100 taong gulang pero isa na siyang yellow stage overarching heavenly supreme celestial. Sa mga hangganan, bukod sa kanya at kay Tanya, wala pa siyang nakilalang kahit sinong wala pang 100 taong gulang na isang overarching heavenly supreme celestial. Bumantong hininga siya sa loob.
Hindi talaga mahusgahan ang isang libro batay sa pabalat nito. Kumislap ang katawan ng binata bago siya sumugod patungo kay Alvin na parang isang mabangis na halimaw. Kumislap ang hanggaring pumatay sa kanyang mga mata. Walang duda na gusto niyang patayin si Alvin. Natukoy na ng kanyang banal na kamalayan na si Darfield ay isang overarching heavenly, supreme celestial na wala pang 100 taong gulang, katulad niya. Gayunpaman, tiwala siyang matatalo niya si Alvin. Hindi gaanong maraming overarching heavenly supreme celestials na wala pang 100 taong gulang sa supporting fall nation ang hindi pa niya nakikilala o naririnig. Samantala, isang seryosong ekspresyon ang makikita sa mukha ni Lambert habang matamang nakatingin sa matanda. Binalot ng kanyang celestial origin energy ang kanyang katawan, handang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng matanda. Base sa bilis ng matanda, masasabi niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Bomb! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin habang ang matandang lalaki ay bumaril na parang bola ng kanyen patungo kay Lambert. Lambert, gawin mo ang lahat para abalahin mo siya. Hahanap ako ng pagkakataon para saktan o patayin siya. Umalangaw sa tenga ni Lambert ang boses ni Alvin. Nadagdagan ng kumpiyansa ni Lambert nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ginamit niya ang kanyang celestial origin energy nang lumitaw ang isang pares ng guwantes na kumikinang ng husto sa kanyang mga kamay. Batay sa aura ng guwantes, malinaw na isa itong Duke-grade celestial weapon. Lumaki ang kanyang laki sa nakababahalang bilis pagkatapos noon. Nagsimulang maging masyadong masikip ang kanyang mga roba dahil sa kanyang mga nakaumbok na kalamnan. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumaki siya sa taas na 3 metro. Makikita ang mga ugat sa kanyang mga kalamnan na kasing tigas ng bato. Kasunod ng kanyang pagbabago, ang kanyang celestial origin energy ay naging pula ng dugo habang nagtitipon ito at nag-transform sa isang higanting silhouette ng tigre. Batay dito, malinaw na pinagsama niya ang kanyang celestial method at divine ability. Kunin mo ito, matandang lalaki. Ngumisi si Lambert habang iwinagayway ang kanang kamao sa matandang lalaki na parang bulalakaw na nahuhulog sa kalangitan, na nag-iwan ng mga shockwave na umaalon palabas sa paligid. Ang anino ng pulang tigre na bumabalot sa kanyang katawan ay bumukas ang panga nito habang sumusugod siya sa matandang lalaki. Isang simpleng basic celestial duke, papatayin kita sa loob ng 3 galaw nang hindi gumagamit ng anumang celestial weapons. Mapangot siyang sabi ng matanda. Ang kanyang dominanteng celestial origin energy ay sumulpot mula sa kanyang katawan. Malinaw na mas malakas siya kaysa kay Lambert. Sa sandaling ito, isang walang pakialam na boses ang umalangaw sa hangin habang ang matandang lalaki ay sumugod patungo kay Lambert ng may pagbabanta. Kailangan mo akong daanan kung gusto mong patayin ang aking nasasakupan. Kasabay nito, mariing naramdaman ng matanda ang isang dominanteng aura na papalapit sa kanya mula sa likuran. Isang 3-talent celestial duke. Labis na nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Dahil isa siyang 3-talent celestial duke, natural lang na pamilyar siya sa aura ng isang 3-talent celestial duke. Sa isang iglap lang, ang kanyang celestial origin energy ay naging isang harang upang ipagtanggol laban sa paparating na atake ni Lambert. Pagkatapos, dali-dali siyang lumingon, hawak ang isang espada na may celestial origin energy. Base sa aura ng espada, isa rin itong Duke-grade celestial weapon. Boom! Brutal na hinampis ni Alvin ang matanda gamit ang isang mahabang tungkod pagkalingon nito. Mahiwagang mga disenyo ang makikita sa mahabang tungkod habang ito ay kumikinang na may nakasisilaw na ginintuan at lilang liwanag. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang lalaki nang maramdaman niya ang makapangyarihang aura ng mahabang tungkod. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, isang King-grade celestial weapon. Gayunpaman, mabilis na tumugon ang matanda. Iniunat niya ang espada sa harap niya, at ang espadang chi ay bumulusok, bumangga sa mahabang pamalo. Bomb! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin nang tuluyang masira ang espada chi ng matanda dahil sa mahabang tungkod na kumikinang na may ginintuan at lilang liwanag. Pinunit ng saksak mula sa banggaan ang kanyang lilang balahibo, dahilan para umagos ang dugo sa kanyang kamay. Putok!
Sa sandaling ito, sinugod ni Lambert ang depensang harang ng matanda gamit ang kanyang kamao. Dahil sa matinding pinsala, tumingin ang matandang lalaki kay Alvin nang hindi makapaniwala. Tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang mga labi habang nanginginig ang boses na nagtanong, sino ka? Isang 3-talent celestial duke na wala pang 100 taong gulang. Bukod pa rito, ang taong ito ay may king-grade celestial weapon. Sigurado ang matandang lalaki na ang karakter na iyon ay hindi mula sa supporting Fall Nation. Isa lamang ang posibilidad, ang binata ay maaaring miyembro ng isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Sinusubukang tumakas. Hindi nakaligtaan ni Alvin ang bahagyang paggalaw sa likuran niya. Isang ginintuan at lilang espadang chi ang lumabas habang itinataas niya ang kanyang kamay at pinutol ang braso ng binata. Sinusubukan ng binata na tumakas gamit ang isang Shadow Void Escaping Talisman nang makita niya ang lakas ni Alvin. Arg! Napasigaw ang binata sa sobrang sakit habang walang magawa niyang pinapanood ang Shadow Void Escaping Talisman at ang naputol niyang braso na bumagsak sa lupa. Hindi man lang siya nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan nang maramdaman niya ang matalim na titig na nakatutok sa kanya. Tiningnan ni Alvin ang binata at marahang sinabi, ito ang unang beses na nakakilala ako ng isang taong gustong pumatay sa akin dahil lang sa aking hitsura. Sino ka? Tiningnan ng binata si Alvin nang may takot at pagkalito. Tuluyan nang nawala ang kanyang balak pumatay. Bagamat hindi niya mahuli ang mga galaw ni na Alvin at ng matanda kanina, malinaw ang resulta. Ang matanda, isang 3-talent celestial duke, ay malubhang nasugatan ni Alvin kahit na ginamit ng matanda ang kanyang duke-grade celestial sword. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan, walang pakialam na sabi ni Alvin. Nang humina ang kanyang boses, ang kanyang kamay ay tumama sa matanda ng kasing bilis ng kidlat. Lubos na nabigla ang matanda dahil inakala niyang aatakihin ni Alvin ang binata. Bang! Isang ginintuan at lilang liwanag ang sumilay mula sa pamalo ng hampasin ni Alvin. Agad na sumabog ang matandang lalaki at naging parang ambon ng dugo. Matapos patayin ang matandang lalaki, isang 3-talent celestial duke, tiningnan ni Alvin ang binata ng matalim. Itinulak sa isang sulok, sinimulang takutin ng binata si Alvin. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay. Ang tiyahin ko ay si Imperial Concubine Elena ng Supporting Fall Nation. Masasaktan mo ang Emperor ng Supporting Fall Nation kung papatayin mo ako. 2,932. Hindi pinansin ni Alvin ang banta ng binata na nakasuot ng brocade robe. Gumanti siya sa pamamagitan ng paghampas gamit ang kanyang mahabang tungkod. Bang! Isang ginintuan at lilang liwanag ang sumikat nang tumama ang mahabang pamalo sa binata, na agad nitong ikinamatay. Walang silbi ang communication celestial talisman mo. Sa tingin mo ba ay masasabi mo sa mga tao na ako ang pumatay sa iyo? Bulong ni Alvin habang mahinahong nakatingin sa dugong unti-unting kumakalat. Alam niyang gumamit ang binata ng communication celestial talisman bago ito namatay. Ang bilis ng communication celestial talisman ay kasing bilis ng isang celestial king, kaya naman, hindi niya ito maarang. Kahit gumamit ako ng king-grade celestial weapon, naubos pa rin ng labanang ito ang aking celestial origin energy. Sa kasalukuyan, ang aking lakas ay maihahambing lamang sa isang 1 basic celestial duke. Hindi gaanong lakas ang kinailangan para patayin ang binata, ngunit ang pagpatay sa matandang lalaki na isang 3-talent celestial duke ay nakaubos ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Sa kasalukuyan, gumamit man siya ng soul attack o umatake gamit ang kanyang celestial origin energy, ang kanyang lakas na ibinibigay ng nauubos na royal grade celestial weapon ay maihahambing lamang sa isang 1 basic celestial duke. Natural lang na umatake siya gamit ang kanyang celestial origin energy dahil hindi siya gaanong mahusay sa soul attacks. Mas marami pa sa kanyang soul energy ang kakainin niya kung gagamit siya ng soul attack para lang magdulot ng pinsala gaya ng kanyang celestial origin energy. Terena, Lambert. Tumingin si Alvin kay Lambert pagkatapos niyang itabi ang spatial ring ng binata. Opo, Panginoon, sagot ni Lambert.
Bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa bansang taga-suporta ng Taglagas, nagpasya siyang magpalit ng damit. Nang makita ito, umiling si Alvin at ngumiti. Masyado kang maingat. Base sa kanyang cultivation base, sa ganoong kaikling panahon, ang tanging magagawa niya ay ibunyag ang lokasyon kung saan siya inatake gamit ang kanyang communication celestial talisman. Imposible para sa kanya na ilarawan ang ating pisikal na anyo dahil natatakot siya ng mga oras na iyon. Medyo sigurado siyang ginamit ng binata ang communication celestial talisman sa pagmamadali upang ibunyag ang kanyang lokasyon sa pag-asang darating ang kanyang mga tao at ililigtas siya. Nakangiting sabi ni Lambert, siguro, pero mas mabuting maging mas maingat. Tumango si Alvin. Natuwa siya sa kung gaano kaingat si Lambert. Lumipad ang dalawa lampas sa kabundukan at pumasok sa isang malawak na kapatagan bago dahan-daang lumitaw sa kanilang harapan ang isang lungsod. Iyan ba ang kabisera ng supporting Fall Nation? Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Alvin ng ganito kalaking lungsod. Mula sa malayo, para itong isang higanting halimaw na nakayuko sa lahat ng apat na paa. Kanina pa mausisa si Lambert. Ngayong malapit na silang makarating sa supporting Fall Nation, hindi na siya makabalik. Nagtanong siya, Master. Gumamit ka ba ng King Grade Celestial Weapon para patayin ang 3-talent Celestial Duke kanina? Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Bagamat nahulaan na ito ni Lambert, gulat pa rin siya nang matanggap niya ang kumpirmasyon ni Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nakatingin kay Alvin. Talagang mausisa siya tungkol sa pinagmula ni Alvin. Paano naging isang Earth Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial ang isang binata na wala pang 100 taong gulang at nakakuha ng King Grade Celestial Weapon? Kahit nabugbugin siya hanggang mamatay, hindi siya maniniwala kung may magsasabi sa kanya na ang kanyang Panginoon ay isang walang kwentang tao at walang espesyal na pinagmulan. Nabalik lang sa dati si Lambert nang marinig niya ang boses ni Alvin. Magaling ka sa paggamit ng mga kamao mo. Mayroon akong celestial weapon na babagay sa iyo. Instinctively na itinaas ni Lambert ang kanyang kamay nang makita ang isang bagay na lumilipad patungo sa kanya. Hinawakan niya ito at nakita ang isang singsing. Base sa disenyo ng singsing, malinaw na para itong isuot sa kanyang hintuturo at gitnang daliri. Napansin niya na ang aura ng singsing na kumikinang sa mahinang liwanag ay ibang-iba sa isang Duke Grade Celestial Weapon. Muli siyang nagulat. Ito ay isa itong King Grade Celestial Weapon. Gayunpaman, sa kasalukuyan mong cultivation base, mas mabuting huwag mo itong gamitin maliban na lang kung kinakailangan. Kung hindi, baka makakuha ka ng hindi kinakailangang atensyon sa iyong sarili, casual na sabi ni Alvin na parang normal lang na bigyan ang isang tao ng King Grade Celestial Weapon. Isang sandata na celestial na grado ng hari. Bahagyang nanginig si Lambert. Namula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Ibinalik niya ang singsing kay Alvin habang sinasabing, Guro. Napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Itago mo yan. Gusto mo bang mapansin ng mga tao ang King Grade Celestial Weapon na nasa kamay mo? Bukod dito, ako, si Alvin, ay hindi babawiin ang ibinigay ko na, sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na pinagmasdan ni Lambert ang kanyang paligid. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis na itinago ang singsing matapos masigurong walang tao sa kanilang paligid. Pagkatapos, madamdamin niyang sinabi, Guro. Mula ngayon, sa iyo na ang buhay ko. Iyo ang buhay mo. Tulungan mo lang ako kapag kailangan kita. Nagkibit balikat si Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bigla. Swoosh! Swoosh! 3 figure ang lumipad palabas mula sa direksyon ng kabisera ng supporting Fall Nation. Napakabilis ng kanilang bilis kaya hindi malinaw na nakita ni na Alvin at Lambert ang kanilang mga galaw. Batay dito, malinaw na mas malakas ang 3 tao kaysa sa kanila. Tila patungo sila sa lugar kung saan pinatay ni Alvin ang binata kanina. Ngayong mabilis na papalapit sina Lambert at Alvin sa kabisera ng supporting Fall Nation, nakihalubilo na ang dalawa sa karamihan ng mga tao na papunta rin sa kabisera ng supporting Fall Nation. Mayroong hindi bababa sa ilang daang tao sa kanilang paligid at marami ang naglalakad ng pares-pares tulad nila. Pareho silang hindi gaanong kapansin-pansin.
Sa sandaling ito, marami sa mga pag-uusap sa paligid ni Alvin ang pumasok sa kanyang pandinig. Malinaw na maraming tao ang nakakita rin sa tatlong figure. Napakabilis naman. Siguro sila ay mga four phenomenon celestial dogs kahit papaano. Mukhang nagmamadali sila. Mukhang apurahan ang bagay na ito. Samantala, sa wakas ay nakarating ang tatlong figure sa lugar kung saan namatay ang binata. Blanko ang kanilang mga ekspresyon habang nakatitig sa dugong namamansa sa lupa. Isa sa mga lalaki ang nag-isip ng malakas, ang salarin ay dapat isang four phenomenon celestial doke, kahit papaano, para mapatay niya ng mabilis ang isang three talent celestial doke. Sa aming paglalakbay dito, random kong sinuri ang mga cultivation base ng mga taong pumapasok sa kabisera gamit ang aking divine consciousness. Wala talagang four phenomenon celestial doke. Gayunpaman, mayroong isang binata na nakasuot ng lila na nagtago ng kanyang cultivation base gamit ang ilang pamamaraan. Sumagot ang isa pang lalaki, tama. Lalo na't ang isang four phenomenon celestial doke, wala ring three talent celestial dogs. Ang binata bang nakasuot ng lila ang salarin? Imposible. Bakit? Sa tingin mo ba posible para sa isang binata na wala pang 100 taong gulang na maging isang four phenomenon celestial doke? Hindi pa nga 100 taong gulang. Tama ka. Hindi maaaring siya ang salarin. Bagamat nakuha ni Alvin ang kanilang atensyon, itinanggi nila siyang sospek. Tutal, paano naman mapapatay ng isang taong wala pang 100 taong gulang ang isang three talent celestial doke? Mukhang malabong may makita pa tayong iba rito. Tumingin tayo sa paligid para tingnan kung may mga taong kaina-hinala ang itsura. Tama iyan. Kahit hindi natin mahanap ang taong pumatay kay Young Master Hugo, hindi tayo basta-basta makakapag-ulat pabalik kay Imperial Concubine Elena nang walang dala. Nagpatuloy ang tatlong lalaki sa kanilang paghahanap, ngunit wala itong saysay. Tutal, nakapasok na ang salarin sa kabisera ng Supporting Fall Nation. Napakalaki ng kabisera ng Supporting Fall Nation. Bulalas ni Alvin habang naglalakad siya sa isang malawak na kalye sa kabisera. Tumango si Lambert na naglalakad sa likuran ni Alvin habang sumasagot, oo nga. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng lungsod na napuntahan ko na. Dinala ni Alvin si Lambert sa isang restoran upang kumain at makinig din ng impormasyon. Pagkaupo pa lang ng dalawa sa kanilang mesa, isang usapan ang pumasok sa kanilang pandinig at nakakuha ng atensyon ni Alvin. Sa loob ng isang buwan, ang emperador ng Supporting Fall Nation ay magsasagawa ng Southern Heaven Combat sa Imperial Palace. Iniisip ko kung sino ang makakasama sa top 9 at makakapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Labanan sa Timog Langit. Sinaunang kaharian sa Timog Langit. Tinaasan ni Alvin ang isang kilay habang patuloy na nakikinig sa usapan. Ang Southern Heaven Ancient Realm ay katulad ng isang little world. Sa halip na nilikha ng mga Celestial King, ito ay nilikha ng mga dating emperador ng Southern Heaven Territory, na kilala rin bilang Southern Heaven Celestial Lords. 2,933. Ang Southern Heaven Ancient Realm ay matagal nang umiiral at naglalaman ng maraming bagay na naiwan ng mga Southern Heaven Celestial Lords. Ito ay nahahati sa tatlong realm, ang Upper, Middle, at Lower Realm. May limitasyon sa cultivation base ng mga taong pumapasok sa tatlong realm. Ang mga limitasyon para sa Upper Realm, Middle Realm, at Lower Realm ay Celestial Kings, Celestial Dogs, at Overarching Heavenly Supreme Celestials ayon sa pagkakabanggit. Maraming impormasyon ang natipon ni Alvin mula sa mga pag-uusap sa kanyang paligid. Kaya ang emperador ng Supporting Fall Nation ay magsasagawa ng Southern Heaven Combat upang pumili ng siyam sa pinakamalakas na Overarching Heavenly Supreme Celestials upang makapasok sa Lower Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Tila ang bansa ay walang gaanong tao na kwalipikadong makapasok sa Lower Realm kaya kumukuha sila ng mga tao mula sa mga sekta at angkan sa bansa. Kapalit ng pagkakataong makapasok sa realm, ang mga miyembro ng mga sekta at angkan na makakaligtas sa realm ay kailangang magbigay ng malaking gantimpala sa Supporting Fall Nation. Bagamat ito ay Lower Realm lamang, mayroon pa rin itong maraming kayamanan na naiwan ng mga Southern Heaven Celestial Lords.
May mga medicinal pills, celestial weapons, celestial methods, divine abilities, at maging ang mga cultivation methods. Bukod dito, maaaring magkaroon pa nga ng hindi inaasahang engkwentro sa lower realm. Mula sa masigasig na talakayan ng mga tao sa paligid ni Alvin, marami rin siyang natutunan. Ang supporting Fall Nation ay pinamumunuan ng Profound Nether Mansion. Ang Profound Nether Mansion ay may malapit na kaugnayan sa isa sa nangungunang 10 angkan sa gitnang lugar na namamahala sa mga hangganan sa gitnang lugar. Ang Profound Nether Mansion ay nagbigay sa 3 pangunahing sekta at 2 angkan ng autoridad upang bantayan ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat ang 3 pangunahing sekta at 2 angkan ay hindi direktang nasa ilalim ng pamamahala ng Profound Nether Mansion, maaari silang ituring na kaakibat ng Profound Nether Mansion. Ang iba pang mga bansang nasa ilalim ng pamamahala ng Profound Nether Mansion, bilang ang supporting Fall Nation, ay magsasagawa ng Southern Heaven Combat sa panahong ito upang pumili ng 9 na tao na papasok sa Southern Heaven Ancient Realm na magbubukas sa loob ng 1 taon. Ang mga makakaligtas ay bibigyan ng pagkakataong sumali sa isa sa 3 pangunahing sekta o 2 angkan. Ang mga emperador ng mga bansa ay bibigyan ng malaking gantimpala ng mga paksayon na pipiliing salihan ng kanilang mga nasasakupan. Sa makatuwid, ang lahat ng mga bansa ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kaganapang ito. Matapos makakuha ng napakaraming impormasyon, determinado si Alvin na magdesisyon. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm para madagdagan ang aking karanasan. Pagkatapos niyan, sasali ako sa isa sa mga paksayon. Tutal, naaayon ito sa kanyang layunin na umalis sa mga hangganan patungo sa gitnang lugar. Ang kanyang layunin ay maging mas malakas at ang pagpasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay tiyak na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang lakas. Unti-unting lumipas ang oras at di nagtagal ay gabi na. Lumabas ang 2 sa restoran at naghanap ng matutuluyan. Lambert, plano kong lumahok sa Southern Heaven Battle na gaganapin ng Emperor ng supporting Fall Nation sa loob ng 1 buwan para makapasok sa Southern Heaven Ancient Realm, sabi ni Alvin kay Lambert matapos ipatawag si Lambert sa kanyang silid. Hindi nagulat si Lambert sa desisyon ni Alvin. Nang nasa restoran na sila, malinaw niyang napansin na interesado si Alvin sa Southern Heaven Ancient Realm. Bumantong hininga siya, nakakalungkot na naging Celestial Duke na ako at hindi na rin makakasali sa Southern Heaven Battle, Master. Bago pa makasagot si Alvin, isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang nagtatanong, Master, sapat na ba ang natitirang lakas mula sa nauubos na Royal Grade Celestial Weapon para mapabilang ka sa top 9 nanogram Southern Heaven Battle? Hindi dapat maging problema, sagot ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya sigurado. Tutal, ang natitirang Celestial Origin Energy na mayroon siya ay maihahambing lamang sa isang 1 basic Celestial Duke ngayon. Maraming peak overarching Heavenly Supreme Celestials ang makikipagkumpetensya sa Southern Heaven Battle. Ang pagharap lamang sa ilan sa kanila ay tiyak na mauubos ang lahat ng natitirang kapangyarihang nakuha niya mula sa unang paggamit ng consumable Royal Grade Celestial Weapon. Mayroon pa akong 1 buwan na natitira. Dapat kong gawin ang aking makakaya upang makalusot at maging isang Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial. Kung magtatagumpay ako, ang aking Celestial Methods at Divine Abilities ay magbibigay sa akin ng mas malaking pagkakataon na makapasok sa top 9. Magiging mas mahirap ang mga bagay kung hindi ako makakalusot at magiging isang Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial. Taglay ang kaisipang ito, pinaalis ni Alvin si Lambert upang makapagsimula na siyang mag-cultivate. Bago umalis si Lambert, sinabi ni Alvin, ang pagpaparehistro para sa Southern Heaven Battle ay magbubukas pagkatapos ng 20 araw. Kakailanganin ko ang tulong mo para merehistro ako. Hanapin mo ako pagkalipas ng 1 buwan, bago magsimula ang Southern Heaven Battle. Matapos matanggap ang kanyang order, nagpaalam si Lambert. Hindi naksaya ng oras si Alvin sa pag-set up ng mga formation para soundproof ang silid at maiwasan ang pagtagas ng mga enerhiya palabas ng silid. Ito ay para magamit niya ang Divine Crystal ni Tanya nang walang makakaalam tungkol dito.
Kung gusto niyang maging isang heaven stage overarching heavenly supreme celestial sa loob ng isang buwan, wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang Divine Crystal. Tanya. Hindi maiwasang maisip ni Alvin si Tanya nang maisip niya ang Divine Crystal. Kalahating araw ang ginugol niya bago niya inalis ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan at nagsimulang mag-cultivate. Gamit ang overarching heaven pills, ang King Grade Cultivation Method, ang Taiyi Profound Method, ang kanyang 79 na heavenly veins, at ang Superior Cultivation Environment na bigay ng Divine Crystal, ang bilis ng pag-unlad ni Alvin ay tumaas sa nakababahalang bilis. Patuloy siyang bumuti araw-araw. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging masigla ang kabisera ng Supporting Fall Nation. Ipinakalat ng Imperial Family ng Supporting Fall Nation ang balita tungkol sa Southern Heaven Battle kaya maraming peak overarching heavenly supreme celestials mula sa iba't ibang angkan at sekta sa bansa ang nagkukumpulan sa kabisera. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para makapasok sila sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kung makakaligtas sila, makakasali sila sa isa sa 3 pangunahing sekta o 2 angkan. Ang mga angkan o sekta kung saan sila nagmula ay makikinabang din sa kanilang tagumpay. Sa kahangahangang palasyo ng imperyo ng bansang sumusuporta sa Taglagas. Isang babae na may 2 katulong sa likuran niya ang nakikipag-usap sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mahinhin ang pananamit. Tumingin ang babae sa lalaking nasa katanghaliang gulang at bumaantong hininga, nakikiramay ako sa iyong pagkawala, kuya. Pangatlong nakababatang kapatid na babae, wala bang nakitang palatandaan ang mga tauhan mo? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sa kasamaang palad, hindi. Umiling ang babae. Nang matanggap ko ang Hugo's Communication Celestial Talisman, nagpadala ako ng 5 Elements Celestial Duke at 2 6 Combination Celestial Dukes ng sabay-sabay. Gayunpaman, wala silang nakitang bakas ng mamamatay tao. Masusing hinanap nila ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ngunit wala silang nakita. Maliban na lang kung may isang taong nakasaksi sa pagpatay na lalabas para magpatotoo, natatakot ako na hindi natin mahahanap ang mamamatay tao. Bumaantong hininga siya ng malalim pagkatapos niyang magsalita. Labis na malungkot ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabi niya, nakakalungkot talaga na hindi na ilarawan ni Hugo ang hitsura ng kanyang mamamatay tao nang ipadala niya ang Communication Celestial Talisman. Kung hindi tayo tatakbo ng may dalang klo na parang mga manok na walang ulo ngayon. Kuya, hindi mo masisisi si Hugo. Mabuti na lang at nakapagpadala siya sa akin ng Communication Celestial Talisman para humingi ng tulong at naipaalam niya sa akin ang lokasyon niya. Sa ganitong sitwasyon, sino ang nakakaalam kung pareho nating mailalarawan ang hitsura ng mamamatay tao? Bumaantong hininga muli ang babae. Kung nandito lang si Alvin, batay sa pag-uusap ng babae at lalaking nasa katanghaliang gulang, mahuhulaan niya sana kung sino ang babae at lalaki. Ang babae ay walang iba kundi ang Imperial Concubine na si Elena, isang kerida ng emperador ng Supporting Fall Nation. Samantala, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang nakatatandang kapatid ng Imperial Concubine na si Elena, ay ang ama ng pangit na binata na pinatay ni Alvin. 2,934. Sa mundo ng mga kolosal, mayroong 10,000 kaharian. Sa 81 Devata Realms, mayroong maraming mga mundane realms. Isa sa mga mundane realms ay ang Purple Spike Realm. Ang Purple Spike Realm ay isang napakalaking mundane realm na may hindi mabilang na mga galaksiya at planeta. Sa kasalukuyan, ang isang planeta sa isang partikular na galaksiya sa Purple Spike Realm ang sentro ng maraming makapangyarihang nilalang sa kaharian. Marami sa kanila ang nagtipon habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang planeta na bahagyang kumikinang na may lilang liwanag. Ang planetang ito. Nilikha ba ito ng Purple Spike Supreme Celestial? Parang. Sinasabing lumitaw ang planetang ito 3 taon na ang nakalilipas. Ito ay pinuprotektahan ng isang formation at walang sino man ang maaaring makapasok dito. Sa ngayon, isang tao pa lamang ang nakapasok sa planeta. Higit sa lahat, ang taong iyon ay hindi man lang isang bodiless celestial. Hindi ba isang walang katawan na celestial? Tama.
Bukod pa riyan, sinasabing napakababa ng cultivation base ng isang tao kaya malayo pa ang lalakbayin niya bago sumailalim sa heavenly tribulation at umakyat sa isang Devata realm. Anong nangyayari? Posible kayang siya ang napiling kahalili ng Purple Spike Supreme Celestial. Ang Purple Spike Supreme Celestial ay isang maalamat na figure sa kaharian na ito. Sa katunayan, ang mundane realm, ang Purple Spike realm, ay ipinangalan bilang pag-alaala sa Purple Spike Supreme Celestial. Ang Purple Spike Supreme Celestial ang unang taong umakyat sa isang Devata realm sa Purple Spike realm. Karamihan sa mga pamamaraan ng paglilinang sa kaharian ay naiwan ng Purple Spike Supreme Celestial. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, ang Purple Spike Supreme Celestial ay mataas ang pagtingin sa mga tao ng Purple Spike Realm. Gayunpaman, dahil lumipas na ang napakaraming taon, walang nakaalala kung ang Purple Spike Supreme Celestial ay lalaki o babae. Ang naalala lang nila ay ang Purple Spike Supreme Celestial na umakyat sa Devata Realm ay babalik sa Purple Spike Realm kapag lumitaw ang kanyang kahalili. Hiniling niya na masaksihan ng buong kaharian ang sandaling iyon. Ang planetang ito na lubos na pinoprotektahan ng mga Formosayon ay biglang lumitaw 3 taon na ang nakalilipas. Batay sa mga salita ng Purple Spike Supreme Celestial, malamang na lumitaw na ang kanyang kahalili. Tama. Kahit na nagsanib puwersa ang mga bodiless celestial at ang mga malapit ng umakyat sa Devata realms, hindi pa rin nila nagawang labgin ang mga formation na nakapalibot sa planeta. 3 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang planetang ito, at iisang tao lang ang nakapasok sa planeta 3 buwan na ang nakalilipas. Talagang hindi inaasahan. Nakita ko ang taong pumasok sa planeta. Isa itong babaeng nakadamit lila na may suot na lilang belo. Bagamat nakasuot siya ng belo, base pa lang sa kanyang mga mata at kilay, masasabi kong isa siyang tunay na kagandahan. Siya dapat ang napili. Nang mabanggit ang babaeng nakasuot ng lila, makikita ang inggit sa mga mata ng maraming tao. Ang mga taong ito ay ilan sa pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa makamundong kaharian na ito, ngunit sa kasamaang palad, wala silang magawa. Maaari na lamang silang maghintay upang masaksihan ang sandali kung kailan manahin ng kahalili ng Purple Spike Supreme Celestial ang kanyang pamana. Hindi tulad ng masiglang kapaligiran sa labas, ang planetang kumikinang sa lilang liwanag ay payapa at tahimik. Mayroong isang kahangahangang palasyo sa planeta. Tila ito lang ang gusali sa planeta. May mga masalimuot na linya na inukit sa lupa ng palasyo. Ang mga linya ay nagmumula sa lahat ng direksyon at nagtatagpo malapit sa isang altar sa isang platapormang bato sa gitna ng bulwagan ng palasyo. Ang lilang liwanag ay ritmo na dumadaloy sa masalimuot na mga disenyo sa platapormang bato. Sa sandaling ito, isang babaeng nakasuot ng lila na ang kagandahan at kagandahan ay nakakapukaw ng pansin ang makikitang nakatayo sa platapormang bato. Ang babaeng nakasuot ng lila ay nagliwanag ng isang lilang liwanag pati na rin ang lilang liwanag mula sa mga disenyo sa lupa ay pumasok sa kanyang kawan sa pamamagitan ng talampakan ng kanyang mga paa. Bagamat hindi maramdaman kahit ang pinakamahinang simoy ng hangin, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. Isang lilang belo ang nasa tabi ng kanyang mga paa. Malinaw na ito ay tinangay mula sa kanyang mukha ng isang mahiwagang enerhiya. Sa oras na ito, biglang nagmulat ang babaeng nakasuot ng lila. Ang kanyang mga matang kumikinang na parang mahahalagang bato ay lubhang kapansin-pansin. Ano? Anong nangyayari? Pinagmasdan ng babaeng nakasuot ng lila ang kanyang paligid, halatang nalilito habang pinagmamasdan ang tila walang hangganang bulwagan ng palasyo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang balisa niyang sinasabi, "Nasaan ako? Bakit ako nandito? Hindi ako maaaring manatili rito. Kailangan kong hanapin si Alvin. Nawawala si Alvin. Paano ko siya haharapin kung may mangyari kay Alvin?" Sa kabila ng balak niyang umalis, natuklasan ng babaeng nakadamit lila na hindi siya makagalaw. Para bang ang kanyang mga paa ay nakaugat ng malalim sa platapormang bato. Kasabay nito, ang mga alaala bago siya nawala ng malay ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Naaalala ko ang isang boses na tumatawag sa akin sa dilim. Pagkatapos, naaalala kong nakakita ako ng isang planeta na kumikinang sa isang lilang liwanag.
Teka. Naaalala kong naririnig ko ang mga usapan sa aking paligid. Tila ba ang planetang ito ay nilikha ng Purple Spike Supreme Celestial at biglang lumitaw 3 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 3 taon na ito, kahit ang pinakamalakas na bodiless celestials na nagsanib puwersa ay hindi kayang basagin ang mga formation na nagbabantay sa planetang ito. Naaalala ko ang isang hiwagang puwersa na humihila sa akin papunta sa planeta. Gayunpaman, nawalan ako ng malay pagkatapos. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makarating siya sa isang conclusion. Posible ba? Posible kayang nandito na ako sa planeta ngayon? Umiling siya habang bumubulong, imposible, napakaraming powerhouse na mas malakas sa akin ang hindi nakapasok sa planeta, paano ako nakapasok sa planeta? Bigla, isang boses ng babae na tila nagmumula sa lahat ng direksyon ang umalingaw-ngaw ng malakas sa bulwagan. Mahirap matukoy kung saan nanggaling ang boses. Ito ay dahil pinili kita bilang aking kahalili. Sino yan? Biglang nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng lila habang nililibot niya ang tingin sa paligid. Ako ito. Muling tumunog ang boses bago lumitaw ang isang malabong anino sa harap ng babaeng nakadamit lila. Isa itong babaeng may karaniwang itsura na nababalot ng lilang liwanag. Hindi kapansin-pansin ang kanyang damit dahil kulay abo ang buong katawan niya. Kahit na ganoon, hindi nito naiba ang kanyang dominanteng aura. Sino? Sino ka? Tanong ng babaeng nakadamit lila, nagulat sa bigla ang paglitaw ng taong nasa harap niya. Tinatawag ako ng mga tao sa makamundong kaharian na ito bilang ang Purple Spike Supreme Celestial. Hindi ito ang mga labi ng aking kaluluwa na nakikipag-usap sa iyo. Kinakausap kita mula sa isang Devata realm hanggang sa consolidated phenomenon, sabi ng misteryosong figure. Ang Purple Spike Supreme Celestial. Ikaw. Ikaw ang Purple Spike Supreme Celestial. Hindi makapaniwalang bumalatay sa mukha ng babaeng nakasuot ng lila nang marinig niya ang mga sinabi ng figure. Oo. Alam kong marami kang tanong sa isip ngayon. Naku, limitado lang ang oras ko kaya paiikliin ko na lang. Matagal ko nang natuklasan na hindi ko pala nagagamit ng husto ang aking cultivation method sa mundong ito. Higit sa lahat dahil wala akong matibay na pundasyon noong nasa mundong ito pa ako, pagkatapos kong umakyat sa Devata realm, ang aking cultivation base ay tumigil ng maging 10 Direction Celestial Emperor ako. Nang matuklasan ko ang problema, bumalik ako sa Purple Spike realm para lumikha ng lugar na ito para makipag-ugnayan sa taong pinili ko. Patuloy na sinabi ng figure, may mga nagtatanggol na pormasayon at mga nakatagong pormasayon sa planetang ito. Ilang taon na ang nakalilipas, gumamit ako ng isang espesyal na pamamaraan upang itago ang planeta. Kapag ang banal na kamalayan na iniwan ko sa planeta ay nakakita ng isang taong kayang gamitin ang aking pamamaraan ng paglilinang sa buong potensyal nito sa makamundong kaharian, lilito ang planeta at hihilahin ang napili sa planeta. Sigurado akong nahulaan mo na ngayon. Ang napili ay ikaw. Ikaw ang magiging kahalili ko. Ang iyong kinabukasan ay walang hanggan, at malalampasan mo ako ng may malaking iglap. Nagulat ang babaeng nakadamit lila. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha matapos niyang marinig ang mga salita ng figure. Sa isang iglap, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang Purple Spike Supreme Celestial ay kasalukuyang isang 10 Direction Celestial Emperor sa isang Devata realm at pinili niya ako bilang kanyang kahalili. Kung nandito lang si Alvin sa mga sandaling ito, makikilala niya sana ang babaeng nakasuot ng lila. Isa ito sa mga asawa niya, si Megan. 2,935. Matapos paalisan ni Joshua ang lahat mula sa Divine Offering Realm, si Megan na lang ang ipinadala sa Purple Spike Realm. Habang naglilibot siya sa Purple Spike Realm para hanapin ang kanyang anak, natural lang na nakaakit ng atensyon ang kanyang kagandahan. Mabuti na lang at walang kapantay ang lakas ng mga malalaswang lalaki. Para maiwasan ang gulo, nagpa siyang magsuot ng belo habang naglilibot sa Purple Spike Realm. Ilang buwan na ang nakalilipas, isang di nakikitang puwersa ang humila sa kanya sa planetang ito. Nabalitaan niya ang tungkol sa pamana na iniwan ng Purple Spike Supreme Celestial, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang mapipili bilang kahalili.
Bago ito, nakaramdam siya ng pagkababa nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan at lakas ni Kelly. Kasama si Alvin na lalong lumalakas araw-araw, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng silbi. Hiniling niya na sana ay mas malakas siya upang makatulong kay Alvin at sa kanilang pamilya. Muling sumibol ang pag-asa sa kanyang puso nang mapili siyang maging kahalili ng Purple Spike Supreme Celestial. Kasabay nito, umagos ang mga luha sa kanyang mukha habang ang mga taon ng paghihirap at mga hinaing ay tuluyang nagpahirap sa kanya. Bakit ako? Tanong ni Megan habang nakatingin sa translucent na figure. Sa tingin niya ay hindi siya namumukod-tangi, kaya bakit siya pinili ng Purple Spike Supreme Celestial na maging kahalili niya? Batay sa mga salita ng Purple Spike Supreme Celestial, isa na siyang 10 Direction Celestial Emperor. Sa kanyang panahon sa Divine Offering Land, medyo naunawaan na niya ang tungkol sa mga Devata Realms. Sa makatuwid, alam niya na ang 10 Direction Celestial Emperors ang pinakamalakas na powerhouses sa mga Devata Realms. Ang mga Heavenly Emperor na namuno sa kani-kanilang Devata Realms ay pawang mga 10 Direction Celestial Emperors. Ito ay dahil ang konstitusyon ng iyong katawan ay hindi katulad ng anumang nakita ko sa mga makamundong kaharian at Devata Realms. Ito ay napaka-espesyal, ngunit hindi ko lubos na maipaliwanag kung bakit. Para itong bininyagan ng isang natatanging enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Bukod dito, ang iyong katawan ay perpektong tugma para sa aking pamamaraan ng paglilinang. Magagamit mo ito ng husto sa buong potensyal nito. Isa lang ang kailangan ko para sa iyo bilang aking kahalili, kailangan mong malampasan ang aking mga nagawa. Sa buhay na ito, ang aking cultivation base ay nakatakdang tumigil, at mananatili akong isang 10 Direction Celestial Emperor magpakailanman. Gayunpaman, naiiba ka. Hanggat mayroon kang matatag na pundasyon, tiyak na malalampasan mo ako at magiging mas malakas kaysa sa isang 10 Direction Celestial Emperor. Buong kumpiyansang sabi ng Purple Spike Supreme Celestial. Binyagan ng kakaibang enerhiya ng langit at lupa. Maaari kayang ito ang enerhiya ng langit at lupa mula sa banal na lupain ng alay. Nang marinig ang mga salita ng Purple Spike Supreme Celestial, agad na naisip ni Megan ang banal na lupain ng alay kung saan ang enerhiya ng langit at lupa nito ay itinuturing na nakahihigit sa mga Devata Realms. Nang una siyang dumating sa banal na lupain ng alay, hindi siya makapag-cultivate at naramdaman niyang hindi mapakali ang kanyang mga meridian. Matapos umangkop sa kapaligiran, sa wakas ay nakapag-cultivate na siya at nagsimulang umunlad ng mabilis. Sa katunayan, ang iba pang dinala rin sa banal na lupain ng alay ay nakaranas ng pagbabago sa kanilang mga katawan at lubos na bumuti. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya pinili ng Purple Spike Supreme Celestial bilang kahalili. Maghanda kang manahin ang aking pamana. Magkikita tayo sa Devata Realm pagkatapos mong lubos na masakop ang aking mana. Nag-iwan ako ng 4 na babaeng katulong sa Purple Spike Realm, at dadalhin kanila sa akin pagkatapos mong umakyat, patuloy na sabi ng Purple Spike Supreme Celestial. Sandali lang. Senior, matutulungan mo ba akong hanapin ang anak ko? Balis ang sigaw ni Megan nang makita niyang unti-unting naglalaho ang figure. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makatanggap ng sagot, nawala na ang figure. Kasunod nito, isang napakalakas na enerhiya ang sumulpot patungo kay Megan mula sa lahat ng direksyon, na siyang nagpawala ng malay sa kanya. Sa labas ng planeta. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan para manood. 4 na payat na figure ang makikitang nakatayo ng sunod-sunod sa gitna ng karamihan habang tahimik nilang pinagmamasdan ang planetang bahagyang kumikinang na may lilang liwanag. Sa wakas ay lumitaw na ang batang Panginoon. Itinalaga tayo ng Panginoon na manatili sa Purple Spike Realm upang hintayin ang batang Panginoon. Ngayong nandito na siya, makakabalik na tayo sa Devata Realm sa lalong madaling panahon. Ayon sa Panginoon, tanging ang isang taong may kakayahang higaitan siya ang pipiliin. Bagamat mahina na ngayon ang batang Panginoon, kung mayroon man sa inyo na maglalakas loob na hindi siya igalang, hindi ako magdadalawang isip na ilapat ang parusa. Senior Sister Mildred, ang batang Panginoon ang kahalili ng Panginoon. Paano natin siya maaaring hindi respetuhin? Ang 4 na babae ay pambihirang magaganda.
Ang pinaka-nakakapansin-pansin sa kanila ay ang kanilang magkaparehong anyo. Nakasuot sila ng parehong lilang damit. Ang pagkakaiba lamang nila ay sa kanilang mga aura at berde sa kanilang mga damit. Ang babaeng tinatawag na Senior Sister Mildred ay nakasuot ng roba na may berdadong mga bulaklak ng plum. Ang babaeng katabi niya ay may berdadong mga orkidya sa kanyang roba. Samantala, ang pangatlo at pang-apat na babae ay may berdadong mga dahon ng kawayan at krisantemo sa kanilang mga roba. Patuloy na matiig ang naghintay ang apat na babae habang nakatitig sa planetang nasa harap nila. Samantala, sa isang kuweba sa mga tiwangwang na bundok ng Great Desolation Realm. Tita Irish, ayos lang po ba kayo? Isang magandang babaeng nakaputi ang may pag-aalala sa mukha habang nakatingin sa isang babaeng nakapula na nagpapagaling habang nakakross ang mga paa. Sa sandaling ito, ang parang totoong nagliliyab na pulang dragon na nakapalibot sa babaeng nakasuot ng pulang damit ay biglang nawala sa kanyang katawan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi bago tumingin sa babaeng nakasuot ng puting damit at umiling habang sinasabing, "Huwag kang mag-alala, Vilma. Ayos lang ako." Ikinuyom ng babaeng nakaputi ang kanyang mga kamay habang galit na sinasabi, "Kung nandito lang si Papa, hihilingin ko sa kanya na patayin ang gago mong nanakit sa iyo." Pagkatapos, namula ang kanyang mga mata habang nagtatanong, "Tita Irish, sa tingin mo ba makikita pa natin si Papa?" "Syempre, gagawin namin," nakangiting sabi ng babaeng nakapula bago niya inabot at marahang hinaplos ang ulo ng babaeng nakaputi. Bahagyang nanlabo ang kanyang paningin nang lumitaw sa kanyang isipan ang isang lilang figure na pagmamay-ari ng isang matangkad at gwapong binata na may pambihirang tindig. Mayroon itong pares ng kilay na parang espada. Ang lalaking ito lang ang lalaking minahal niya. Kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawala ang kanyang pagmamahal dito. Habang tinitingnan niya ang maselang pisngi ng babaeng nakaputi, naisip niya sa sarili, "Kuya Darfield, ang anak mo ay kamukha mo at ni Sister Kelly." Ang babaeng nakapula ay walang iba kundi si Irish. Dahil sa isang kaguluhan sa espasyo nang ipadala sila ni Joshua palabas ng Divine Offering Land, likas niyang inabot at hinawakan si Vilma bago sila dinala sa Great Desolation Realm. Katulad ng Saint Province Realm, ang kanyang bayan, ang Great Desolation Realm ay isa ring mundane realm. Gayunpaman, hindi tulad ng malalaking mundane realm, ang Purple Spike Realm at Yanhuang Realm, walang mga planeta o galaxy sa Great Desolation Realm. Mga planeta at galaxy lamang ang kanilang nakikita mula sa malalaking mundane realm mula rito. Nagngingit-ngit si Vilma at sinabing, "Tita Irish, bakit hindi mo itigil ang pagpapaliban ng iyong pag-akyat? Dapat kang umakyat sa lalong madaling panahon at hanapin si Ama." Binago rin ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lupang banal na alay ang katawan ni Irish. Pagdating sa dakilang kaharian ng Desolation, natuklasan niyang lubos na bumuti ang kanyang cultivation base. Dahil dito, maaari na siyang umakyat sa isang kaharian ng Devata. Gayunpaman, ipinagpaliban niya ang kanyang pag-akyat dahil ayaw niyang iwan si Vilma ng mag-isa sa ligaw at sinaunang makamundong kaharian na ito. Hindi pa katagalan, sina Irish at Vilma ay nakasalubong ang isang cultivator na walang sekta na may malaswang intensyon. Malubha siyang nasugatan matapos talunin ang malaswang lalaki. Kaya naman, isinama niya si Vilma at tumakas papunta sa isang kuweba upang magpagaling. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."